Hey, hello mga anak, mga apo, nandito na naman ako. Ito muna, hindi ako magla-live kasi for a while kasi marami ako intindihin. Grabe, trabaho. Nakakapagod sa totoo lang. Number one, mag-ayos muna ng bahay. Kalat. Maraming dapat linisin. Anyway, share ko na sa inyo yung aking chapter 15 ng aking libro. Okay, chapter 15, Madam Dementia. Isa sa mga alaga ko noon ay isang matandang babae na tatawagin ko na lang na Madam Dementia. Siya ay may sakit na demensya. Sa una, hindi ko agad naintindihan kung gaano kahirap ang kalagayan ng isang taong may ganoong sakit. Bago ito bago pa lang ako, nag-umpisa pa lang ako ng caregiver. Siguro mga pang-apat ko siyang pasyente yung ganon. So anyway, hindi ko sila pwedeng tawagin sa mga pangalan nila, yung tunay na pangalan, kasi baka ma-question ako. Pwede ako mademanda, kaya may mga bansag na lang ako. Okay, may mga araw na malinaw ang kanyang isip. Nakikipag-usap siya ng maayos at para bang walang problema. Pero may mga araw din na bigla siyang nalilito at hindi na niya alam kung nasaan siya o kung sino ang mga tao sa paligid niya. Minsan, tinatawag niya akong Maria. Sa ibang pagkakataon naman ay nurse. At may pagkakataon din na parang hindi niya na ako kilala. Nung una ay nagtaka ako. Iniisip ko kung may nagawa ba akong mali o kung bakit parang nagbabago ang kanyang pakikitungo sa akin. Pero kalaunan ay naunawaan ko na bahagi pala ito. Naunawaan ko na bahagi pala ito pala iyon ng kanyang sakit. Okay, grabe no. Kasi nagmamadali ako magbasa. So anyway, may isang gabi na hindi ko makakalimutan. Bigla siyang nagising at nagtanong sa akin, nasaan ang nanay ko? Uuwi na ako. Sa isip ko, napalayo na ang kanyang edad sa pagiging bata. Napakalayo na ng kanyang edad sa pagiging bata, pero sa kanyang isipan parang bumalik siya sa kanyang kabataan. Hindi ko siya kinontra. Sa halip ay mahinahon ko siyang kinausap. Sige po madam, magpahinga muna tayo. Maya-maya ay kumalma siya at muli siyang nagkatulog. Doon ko napagtanto na ang demensya ay parang paglalakbay sa nakaraan. Unti-unting nawawala ang mga alaala ng matagal na kasalukuyan. Ngunit ang mga alaala ng matagal ng nakaraan ay nananatili. May mga pagkakataon din na paulit-ulit niyang tinatanong ang parehong bagay. Totoo yan, paulit-ulit sila. Anong oras na? Anong araw ngayon? Kahit ilang beses ko nang nasagot, muli niya itong tinatanong. Nung una, ay napapagod ako sa paulit-ulit na tanong. Ngunit kalaunan ay natutunan kong maging mas maunawain at pasensyosa. Dahil naunawaan ko na hindi niya ito ginagawa para manginis. Ginagawa niya ito dahil iyon ang epekto ng kanyang sakit. Sa kabila ng lahat, may mga sandali rin na napapangiti ako. Kapag masaya siya at nagkwento ng mga alaala ng kanyang kabataan, makikita mo na sa kanyang mukha ang saya ay buhay na buhay ang kanyang mga kwento. Sa mga sandaling iyon, para bang bumabalik siya sa isang panahon na siya ay malakas pa at puno ng pangarap. Pagninilay, reflection. Ang pag-aalaga ng isang taong may demensya ay nagturo sa akin ng napakalaking aral tungkol sa pasensya at pangunawa. Totoo ito. Hindi madali ang makasama ang isang taong nakakalimot sa mga bagay na mahalaga sa buhay. Ngunit sa likod ng kanilang pagkalito ay may puso pa rin na nangangailangan ng pagmamahal. Napagtanto ko na kung paano natin nais na tratuhin ng iba sa ating pagtanda, ganun din dapat ang ibinibigay nating pag-aaruga sa kanila. Dahil balang araw, lahat tayo ay maaaring mga ilangan din ng isang taong mag-aalaga at magpapakita ng malasakit. Totoo.
Kasi tatanda rin tayo, hindi natin alam kung anong klaseng sakit ang dadapo sa atin. Anong klase ng pagtanda natin, di ba? Ulyanin, yung mga ulyanin na sinasabi. Pero ang Alzheimer's talagang kahit saan meron. Ang nakakatakot pagka naging violente, yung ganon, na palaban. Yun ang nakakatakot alagaan. Sa totoo lang. Kaya pagka ganon, hindi ako tumatagal. Ayoko kasi manakit eh. Malakas ako. Pwede ko ipagtanggulan sarili ko. Paano kung masobrahan ka ng lakas? Kaya ang lagi ko sinasabi pagka ganyan na violente ang pasyente at wala silang gamot na binibigay, ay hindi na ako nagtatagal. Maalis na ako kasi alam ko yung lakas ko eh. Baka mamaya, syempre, kahit na depensa yon, pwede ka pa ring balingan na ikaw may kasalanan kasi pinatulan mo. Yun, naintindihan mo yun? Kaya ako, pagka ganun mga cases, hindi ko yan tinatanggap. Hindi bali na wala akong trabaho kaysa mapasama ako. Hindi natin alam eh kung anong pwedeng mangyari. So anyway, nagsishare lang ako. So yun ang mga na-experience ko sa pagiging caregiver ko. Sana makatulong ito doon sa mga mag-uumpisa pa lang maging caregiver. Talaga number 1, ang pagiging caregiver, kailangan may pasensya ka at pangunawa, malawak na pangunawa at mahabang pasensya. At lagi kayong mag-iingat, hindi ang pera ang basehan ng isang trabaho. Ang kakayahan mo, ang pagpipigil, yung self-control, importante din yun. Pera, madaling kitain ng pera. Pwede yan sa magandang paraan, yung madaling paraan. Yung ibig sabihin, caregiver na maayos, companionship, meron yan. Pero yung papatulan mo, pagkakamali ka na kaagad, para saan na yung pera? Wala ka ng pera na makukulong ka pa. Hindi mo alam, pwede kang baliktarin. Anyway, thank you so much for kinig. At sana nagustuhan ninyo mga kwento ko. Meron pa, chapter 16 na tayo. Yung susunod. Thank you very much. Bye. Nandyan si Lola